Universe Philippines because of I think she's so beautiful, she's a friendly, so that's why I think she's a part of our girl, our contestant, and our lovely queen. Same as other, like same as CJ, same as Emma, same as Vina, same as Ingfa, same as Gutschbel. So that's why I like to kidding, joking. It's not serious talking about, just a little chit chat and fun. So if all Philippines beauty pageantry fan, then they're not happy to hear that. Okay, I would like to do apologize in the case happened yesterday to the Philippines fan. Okay, and I don't want to, and I promise you I don't do it again with her. Okay, because this is the way that when I like the people, I talking, I chit chat, I kidding, because of I give more, I want to more close relationship, like a friend, sister, younger sister, something like that. But if you are serious in this issue, I do apologize. I have to say I do apologize and not happen it again. Okay. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At mga kapolitika, inyo pong narinig at napanood itong sorry apology ni Mr. Nawat dito sa nag-viral na video kahapon na napag-usapan natin at nabigyan natin ng reaksyon bilang pagtatanggol, pag-support natin dito kay Atisa na hindi natin gusto itong mga nakikita, narinig natin mula mismo sa sa pamunuan ng Miss Universe, na kung saan ay alam naman natin na malaki ang katungkulan nitong si Mr. Nawat. So it is a show of unprofessionalism mga kapolitika, at wala namang ginawang masama si Atisa sa kanila in the first place. So I believe na hindi deserve ni Atisa yung ganoong mga treatment, and ngayon finally ay nag-apologize na nga po itong si Mr. Nawat dito sa social media. So ito yung kagandahan ng immediate communication at yung yung advantage ng internet ngayon, dahil agad-agad nalalaman natin yung totoong kulay ng isang tao pag for instance, halimbawa na lang itong nangyari kahapon na nagtawanan sila. So hindi maganda yon sa ating paningin at sa ating pandinig, at tayo is nagbigay tayo ng ating advice sa ating mga kabayan na huwag tangkilikin itong kailang mga pakulo. Halimbawa na lang itong mga butuhan at itong kailang live selling na nangailangan ng pera or salapi na ilalabas natin para sa kanila. So yun ay isang bilang protesta ito na hindi nila basta-basta ismulin at i-downgrade ang Pilipinas, dahil tayo ay nagkakaisa pagdating dito sa beauty contest, kasi we believe nga na hindi deserve yung ganong treatment ni para kay Atisa, kasi hindi na nga nila na-meet itong si Atisa doon sa sa Miss Universe headquarters, kasi in the first place inimbitahan nila si Atisa and then hindi nila minute. So pinalampas lang natin yung time na yun, pero this time around na kung saan is kita at narinig natin sa dalawa nating pandinig, ay hindi na po pwede na palagpasin yun mga kapolitika. Okay, so ito ay pagpapakita na tayo ay nagkakaisa bilang suporta natin dito kay Atisa, kung kahit ano pa man ang magiging resulta. So in other words ay hindi nila pwedeng ismulin at ibaba ang dignidad ng mga Pilipino. Okay, so yun mga kapolitika ang aking aking reaction, aking follow up na comment or opinion dito sa naging pahayag ni Mr. Nawat, na kung saan is nagsorry na siya. So again, kahit nagsorry pa siya ay wag pa rin po tayong pakampante, kasi hindi natin alam yung mga usap-usapan sa loob. At yun ang aking maging reaksyon. Ano po ang inyong masasabi dito sa pag-apologize ni Mr. Nawat kay Atisa? Mag-comment sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.